May mga laban sa tennis na simpleng first round match lang sa papel. Pero kapag pangalan ni Alex Ila ang nasa kabilang side ng bracket, iba ang pakiramdam ng mga Pilipino. Biglang nagiging personal. Biglang may kaba. Biglang may pride na nakataya. At ngayong haharapin niya si Priscilla Hon sa Birmingham Classic, maraming Pinoy fans ang muling mapupuyat, muling didikit sa cellphone screen, at muling aasa na may panibagong chapter na isusulat ang batang matagal nang itinuring na pag-asa ng Philippine tennis. Kasi aminin natin hindi na lang ito simpleng tennis story. Ito na yung punto kung saan bawat galaw ni Alex Ila, bawat serve, bawat breakpoint, parang may dalang emosyon ng buong bansa. At habang papalapit ang laban kontra Priscilla Hon, isang tanong ang umiikot sa social media at sa mga group chat ng sports fans, handa na ba talaga si Alex para sa susunod na level ng professional tennis? Hindi biro ang Birmingham Classic. Grass court ito. At sa tennis, ibang klaseng hayop ang grass. Mabilis. Madulas. Maiksi ang reaction time. Isang maling hakbang lang, pwede kang mawalan ng momentum. Kaya kahit gaano kagaling ang isang player sa clay o hard court, walang garantiya na automatic siyang magiging komportable rito. At dito nagiging interesante ang laban ni Alex Ila laban kay Priscilla Hon. Si Hon ay hindi flashy player. Hindi siya yung klase ng atleta na araw-araw laman ng headlines. Pero minsan, yan ang pinakadelikadong kalaban. Tahimik. Solid. Walang takot sa long rallies. Marunong dumiskarte. At higit sa lahat, may experience na sa tour na hindi pa ganun katagal nararanasan ni Alex. Pero kung may isang bagay na napansin ng maraming tennis analysts nitong nakaraang taon, ito yung pagbabago sa maturity ni Alex Ila. Noong mas bata pa siya, obvious minsan ang emosyon niya sa court. Kapag hindi pumapasok ang first serve, kita sa body language. Kapag nakakaipon ng errors, bumababa ang confidence. Normal iyon para sa batang player. Lalo na kapag bitbit mo ang pressure ng pagiging feature ng Philippine tennis. Pero nitong mga nakaraang torneo, may ibang aura na si Alex. Mas kalmado. Mas patient. Mas marunong maghintay ng tamang opening. At iyon ang posibleng pinakamahalagang development sa laro niya. Kasi sa professional tennis, hindi sapat ang talent lang. Maraming talented players sa mundo. Ang pinagkaiba ng nagtatagal at nawawala madalas nasa utak. Nasa composure. Nasa kakayahang lumaban kahit hindi maganda ang takbo ng laro. Tingnan natin ang Birmingham Classic bilang mas malaking picture. Grass season ito. At para sa maraming players, ito ang transition period bago Wimbledon. Ibig sabihin, bawat laban dito may bigat. Hindi lang ito tungkol sa ranking points. Ito ay rehearsal. Testing ground. Adjustment phase. At para kay Alex Ila, napakahalaga ng grass court experience. Bakit? Dahil historically, hindi ito ang pinaka-natural niyang surface. Lumaki siyang mas comfortable sa baseline exchanges. Mahaba ang rallies. Mabibigat ang topspin. Pero sa grass, minsan 3 o 4 na palo pa lang tapos na ang punto. Kailangan mabilis magdesisyon. Kailangan aggressive ka pero kontrolado. At dito pumapasok ang tactical battle laban kay Priscilla Hon. Si Hon ay player na kayang magbago ng pace. Marunong siyang maghalo ng flat shots at deep returns. Hindi siya basta-bastang matitinag kapag humahataw ang kalaban. At kung hindi magiging sharp si Alex sa service games niya, pwedeng maging komplikado agad ang laban. Pero may dahilan kung bakit excited pa rin ang maraming Pinoy fans. Kapag mainit ang laro ni Alex Ila, may kakaiba talaga. May irregular. May elegance. At may confidence na parang nagsasabing kaya niyang sumabay kahit kanino. Ang forehand niya, kapag tama ang timing, kayang magdikta ng rally. Ang backhand niya, lalo na cross-court, unti-unti nang nagiging sandata laban sa mas experienced na players. At higit sa lahat, nag-improve ang movement niya nitong huling mga buwan. Hindi perfect. Pero halata ang progress. At alam niyo kung ano ang pinakamagandang senyales para sa isang batang atleta. Kapag nagsisimulang maniwala ang kalaban na kaya mo silang talunin. Hindi na novelty si Alex Ila ngayon sa international tennis. Hindi na siya basta promising junior. Kilala na siya. Pinag-aaralan na ang tendencies niya. Ibig sabihin, mas seryoso na rin ang paghahanda ng mga kalaban laban sa kanya. At minsan, iyon ang pinakamahirap na phase ng career.
Kapag tapos na ang underdog story, at kailangan mo ng patunayan na legit contender ka talaga. Naalala ko noong unang sumabog ang pangalan ni Alex sa junior tournaments. Ang daming Pilipino ang agad nagkaroon ng pag-asa. Kasi bihira tayong makakita ng ganitong level ng tennis prospect mula sa Pilipinas. Sa bansang mas dominant ang basketball at boxing, kakaiba ang journey ng isang batang gustong sumabak sa global tennis stage. Hindi madali iyon. Mahal ang tennis. Mabigat ang training. At emotionally draining ang buhay sa professional tour. Palipat-lipat ng bansa. Iba't ibang klima. Iba't ibang court surface. Minsan panalo ka ngayon, bukas bagsak ka ulit sa first round. Walang kasiguraduhan. Kaya kapag pinapanood ng mga Pilipino si Alex Ila, hindi lang nila nakikita ang isang tennis player. Nakikita nila ang sakripisyo. Nakikita nila ang posibilidad. Nakikita nila ang pangarap na baka sakaling isang araw, may Pilipino na talagang mag-ingay sa pinakamalalaking tennis stage sa mundo. At malayo pa ang lalakbayin. Pero may mga pagkakataon na parang papalapit ng papalapit ang reality na yon. Lalo na kapag napapanood mo siyang laban sa mas mataas ang ranking, mas experienced, mas physically mature, pero hindi siya natitinag. Iyon ang nakakakuha ng respeto ng tennis world. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim ang mismong matchup kay Priscilla Hon. Sa papel, hindi ito simpleng laban. Parehong players may gustong patunayan. Parehong naghahanap ng momentum. At sa grass court, minsan isang magandang serving day lang sapat na para baguhin ang buong laban. Kaya mahalaga para kay Alex ang unang set. Kapag nakapag-establish siya agad ng tempo, malaki ang chance na lumakas ang confidence niya. Pero kapag nahuli siya sa rallies at napilitang maghabol, doon magiging dangerous si Hon. Isa pang factor dito ang return game ni Alex. Kapag aggressive ang return positioning niya, kaya niyang guluhin ang breakier ng kalaban. Pero kailangan controlled aggression. Kasi sa grass, mabilis bumalik ang bola. Kapag sobra kang agresibo ng walang timing, errors agad ang kapalit. At honestly, ito ang exciting sa evolution ni Alex Ila bilang player. Unti-unti niyang natututunan kung kailan dapat umatake at kailan dapat maghintay. Hindi lahat ng points kailangang tapusin agad. Hindi lahat ng rallies kailangang explosive. Minsan, ang totoong maturity sa tennis ay yung marunong kang magtiis. At parang doon papunta si Alex ngayon. Mas strategic. Mas composed. Mas aware sa momentum swings. Pero syempre, hindi mawawala ang pressure. Kapag Pilipino kang athlete na may international spotlight, ibang klaseng bigat iyon. Bawat pagkatalo pinag-uusapan. Bawat panalo ginagawang national celebration. Hindi madaling dalhin yon, lalo na sa murang edad. Pero kung may napapansin ako kay Alex nitong huling taon, parang natututo na. Siyang ay handle ang ingay. Mas tahimik siya. Mas focused. Parang mas malinaw ang identity niya bilang athlete. At minsan, doon nagsisimula ang tunay na breakthrough. Hindi sa technique. Hindi sa stats. Kundi sa self-belief. Alam nyo, may mga players na technically gifted pero hindi marunong maniwala sa sarili kapag crunch time na. At mayroon namang players na hindi perpekto ang laro pero napakalakas ng mentality kaya nakakagawa ng upset. Kapag pinagsama mo ang talent at confidence, doon nagsisimulang maging mapanganib ang isang atleta. Kaya napakahalaga nitong Birmingham Classic para kay Alex Ila. Hindi lang dahil sa resulta, kundi dahil sa direksyon ng career niya. Every grass court match ngayon ay investment para sa future. Bawat mahirap na rally, bawat adjustment, bawat pressure point, bahagi lahat ng growth process. At siguro iyon ang minsang nakakalimutan ng fans. Hindi linear ang development ng tennis player. May mga linggong parang unstoppable ka. May mga linggong hindi gumagana ang laro mo. May injuries. May confidence issues. May burnout. Pero ang mahalaga, tuloy-tuloy ang evolution. At kapag tiningnan mo si Alex ngayon kumpara 2 taon ang nakalipas, kitang-kita ang pagbabago. Mas matatag ang katawan. Mas stable ang shot selection. Mas controlled ang emotions. At higit sa lahat, mas believable na kaya niyang tumagal sa professional level. Hindi man agad Grand Slam contender. Hindi agad top 10. Pero unti-unti mong nakikita ang blueprint. At iyon ang exciting. Ngayon, para sa mga gustong manood ng laban ng live,
natural lang na maraming Pilipino ang naghahanap ng paraan para masubaybayan siya. Dahil iba pa rin ang feeling kapag live mong napapanood ang bawat punto. Iyong kaba sa breakpoint. Iyong tension kapag deuce. Iyong biglang sigaw kapag naka-line winner si Alex. At aminin natin, may emotional connection na talaga ang maraming fans sa kanya. Parang bawat panalo niya, panalo rin ng Pilipinas. Pero kasabay ng excitement, kailangan din nating maging realistic. Hindi araw-araw panalo. Hindi lahat ng tournament magiging magical run. At hindi dapat nasusukat ang feature niya base lang sa isang match. Kasi sa tennis, brutal ang reality. Kahit pinakamagagaling sa mundo, natatalo. Kahit legends, dumadaan sa struggles. Ang importante, natututo ka sa bawat laban. At sa tingin ko, iyon ang isa sa pinakamalaking strengths ni Alex Ila ngayon. Coachable siya. Hindi siya mukhang player na sarado sa pagbabago. At napakahalaga noon sa modern tennis. Dahil habang tumataas ang level ng competition, kailangan marunong kang mag-adjust. Minsan kailangan mong baguhin ang serve mechanics. Minsan kailangan mong maging mas aggressive. Minsan kailangan mong bawasan ang risk. At kapag flexible ang mindset mo, mas malaki ang chance na mag-improve ka year after year. Isa pang bagay na gusto kong bantayan sa laban na ito ay ang body language ni Alex sa difficult moments. Kapag nawalan siya ng serve, paano siya magre-react? Kapag humaba ang errors, magiging impatient ba siya? Kapag close ang set, magiging tentative ba siya o lalong magiging matapang? Diyan mo makikita ang maturity ng player. Hindi sa easy points, kundi sa stressful moments. At kung may natutunan ang mga fans sa career ni Alex hanggang ngayon, ito yon, hindi siya sumusuko ng basta-basta. Marami na siyang laban na akala mo tapos na, pero nakakahanap pa rin siya ng paraan para bumalik. At minsan, hindi iyon tungkol sa pure skill. Minsan puso lang talaga. At siguro iyon ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakaka-relate sa kanya. Kasi dala niya yung classic underdog energy. Hindi siya lumaki sa bansang powerhouse sa tennis. Hindi siya produkto ng sistemang sanay gumawa ng Grand Slam champions. Pero lumalaban siya. At bawat laban niya parang paalala na posible pa rin mangarap kahit gaano kalaki ang odds. Habang papalapit ang Birmingham Classic match na ito, ramdam mo rin ang curiosity ng international tennis community. Gaano kalayo pa ba ang kayang marating ni Alex Ila? Hanggang saan ang ceiling niya? At honestly, mahirap pa sagutin ngayon. Pero may ilang signs na encouraging. Una, hindi siya natatakot sa big stage. Pangalawa, steadily improving ang tactical awareness niya. Pangatlo, mukhang lumalakas ang confidence niya laban sa higher level competition. At sa professional tennis, malaking bagay na yon. Kasi maraming young players ang may talent pero nawawala kapag pressure na. Si Alex, minsan kinakabahan din, minsan nagkakamali rin, pero lumalaban pa rin. At para sa isang batang player, malaking foundation na yon. Ngayon, balikan natin si Priscilla Hon. Hindi dapat maliitin ang ganitong klaseng kalaban. Dahil madalas sa tennis, ang pinakamapanganib ay yung players na walang pressure. Iyong kalmadong pumapasok sa court, walang ingay, walang expectations, pero handang manggulo. Kaya kailangan disiplinado si Alex mula umpisa hanggang dulo. Unforced errors ang ayaw niyang dumami. Kailangan efficient ang service games niya. At dapat hindi siya ma-frustrate kapag humaba ang rallies. Kapag naging emotional ang laro niya, doon papasok ang chance ni Hon. Pero kapag nakuha ni Alex ang break niya, posibleng maging napaka-entertaining nitong laban. At isa pa, bagay sa grass court ang confidence. Kapag nagdadalawang isip ka, mahirap mabuhay dito. Kailangan decisive. Kailangan committed sa bawat shot. At iyon ang gusto kong makita kay Alex sa Birmingham. Hindi perfection, kundi conviction. Kasi minsan sa sports, mas mahalaga ang buo ang loob kaysa perpekto ang execution. At habang milyon-milyong Pilipino ang patuloy na sumusuporta sa kanya online, may mas malaking kwento ring nabubuo rito. Unti-unti, nagkakaroon ng mas malaking interes ang mga kabataan sa tennis. Mas maraming batang Pilipino ang nakakakilala sa sport, mas maraming nanonood. Mas maraming nangangarap. At kahit hindi pa man tapos ang journey ni Alex Ila, may impact na agad siya. Iyon ang hindi nakikita sa stats. Hindi iyon nasusukat sa rankings. Pero mahalaga yon. Dahil minsan, ang tunay na legacy ng athlete hindi lang trophies. Minsan inspirasyon.
At habang naghahanda siya para sa laban kontra Priscilla Hon sa Birmingham Classic, sigurado akong marami na namang Pilipino ang muling kakabahan sa bawat punto. May sisigaw sa sala. May magre-refresh ng score updates sa trabaho. May magpupuyat kahit madaling araw. Dahil ganoon ang sports kapag may emotional connection ka sa athlete. Hindi mo lang pinapanood. Nararamdaman mo. At marahil iyon ang pinakamagandang description sa journey ni Alex Ila ngayon. Hindi pa ito finish line. Hindi pa ito peak. Isa pa lang itong chapter. Pero bawat chapter, palalim ng palalim ang dahilan kung bakit patuloy siyang sinusubaybayan ng mga Pilipino. Kaya ngayong Birmingham Classic, isang tanong na naman ang haharapin niya. Handa na ba siyang mag-level up muli? At kapag tumuntong siya sa court laban kay Priscilla Hon, dala niya hindi lang racket at training. Dala niya ang tiwala ng isang bansang matagal nang naghihintay ng bagong sports hero sa world tennis stage. At sa totoo lang baka nagsisimula ng maniwala ang mundo na posible talaga yon.